nasaan yung mga ganyang policy? Nasaan na yung pagre-revisit at pagre-reforma ng sektor ng enerhiya sa ating bansa? Nasaan na yung nuclear energy na ipinangako ni Marcos Jr.? Magtatapos na yung termino niya, dalawang taon na lang. O mas less pa, wala pa rin hanggang sa ngayon. No? Nabudol talaga tayo. So yun yung nangyari dyan mga kababayan. So I won't be surprised, and maganda na mention ko na rin yung word na budol. Ano? Yung budol na yan ang magli-lead sa atin sa pababa pa lalo ng ating credit rating at magkakaroon ng hindi magandang epekto sa ating ekonomiya over the medium term. Ano po bilang Pilipino sa abroad ang inyo pong komento doon po sa balitang pasok ang Pilipinas sa most corrupt countries in Southeast Asia? Alam mo, isang word ang ma-describe ko dyan, MJ, nakakahiya. Nakakahiya na ang ating bansa ay napapabilang sa mga pinaka-corrupt, no, na bansa sa Southeast Asia, no, kagaya ng mga bansang kagaya ng Myanmar, Laos at Cambodia. Yan ang mga kabarkada natin ngayon sa Southeast Asia, MJ. No? It's really embarrassing. Nakakahiya na naging ganyan ang sitwasyon ng ating bansa as it relates to corruption, considering na marami nang naging improvements, no, sa graft and corruption in terms of sasawatan nito, lalong-lalo na nung nagdaang administration. No? So nakita natin ngayon na kung ano man yung mga naging gains in terms of addressing graft and corruption ng nagdaang administration, naglaho ito na parang at tayo may bumalik doon sa sitwasyon na tayo po isa na sa mga pinaka-corrupt na bansa sa rehiyon natin din sa Southeast Asia. So again, to characterize it in one word, nakakahiya. Opo, Doc, pero sinasabi naman po ng pamahalaan na patuloy namang nagkakaroon tayo ng economic fundamentals ayon sa BSP at DOF. Pero not concerning, itong mga nangyayaring korupsyon ngayon sa Pilipinas, may epekto ba yun, Doc? Ekonomiya, korupsyon? Kasi kung titingnan mo kasi on paper, no, okay yung fundamentals natin. Makikita mo yung rate of inflation, makikita mo yung GDP growth. In paper, stable yung fundamentals. Ito sabihin ng stable, hindi siya nagpa-fluctuate, kumbaga steady lang siya. But it doesn't mean na nasa magandang lagay ang ating ekonomiya. In fact, it's the opposite. No? Yung nakikita natin sitwasyon ngayon sa ating bansa as a result of this conflict sa Middle East, na-highlight dito, MJ, yung vulnerability ng ating ekonomiya. In fact, sinabi na mismo ito ng Fitch. Kung maalala ninyo, nung nagdaang araw, ibinago ng Fitch rating yung kanilang outlook sa Pilipinas. Bagamat ang credit rating pa rin ng Pilipinas is BBB, no? BBB yung rating. Ang sabi ng Fitch ay ito ay iniba nila yung outlook from stable to negative. So ibig sabihin nito mga kababayan is that yung lagay ng ating ekonomiya ay hindi gumaganda at merong mataas na risk na po pwedeng ma-downgrade yung ating rating. At hindi lang yan sa Fitch, no? Kabilang din yan sa mga iba pang mga rating agency. And in fact, MJ, na-identify ng Fitch kasi ito yung pinaka-nangyari lately, no? Sinasabi nila na posibleng ma-downgrade tayo if tumaas pang lalo yung sinasabing debt to GDP ratio. No? So kung tayo pa'y mangutang ng mangutang ulit, posibleng buwaba ang ating rating if hindi ma-address yung graft in corruption. In fact, nakita nga natin lumala pa lalo. No? At ikatlo, hindi nila na isaayos itong issue ng fiscal discipline sa ating bansa. Yung issue ng fiscal discipline na highlight talaga ito kahapon, MJ, nung kung napakinggan ng ating mga kababayan, yung oral arguments dun sa mga consolidated na General Appropriations Act kahapon sa Korte Suprema. Kung napakinggan niyo po yan, maririnig niyo na talagang malala na yung sitwasyon in terms of fiscal discipline sa ating bansa. No? Hindi lang sa atat gumastos ang ating gobyerno, pero makikita niyo kung ano yung mga creative ways na ginagawa ng ating mga leader para to circumvent, no, yung restrictions ng mga batas at mga regulations natin para ma-divert yung pera para sa mga ibang paraan. So yan yung mga issue, MJ, no? And hindi malabo as a result of this conflict sa Middle East. Hindi malabo na makama-downgrade tayo at mas lalo pang lumala ang lagay ng ating ekonomiya
In contrast dun sa sinasabi ng ating gobyerno sa kasalukuyan, MJ. Opo, lalo pa, Doc, na marami tayong mga proyekto ngayon, pa-infrastruktura. Ang nabalam nga dahil dito sa kakulangan ng pondo at nababanggit po yung ating negative outlook, ang ating credit rating sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. At saka hindi rin maiwasan, Doc, yung economic gains at economic forecast noong nakaraang Duterte government, sir. Ito yan, ano? So, himayin natin. Yung sinasabi mo sa infrastructure, pabilang yan sa tinatawag na capital expenditures. At makikita natin na yung pagbagsak ng capital expenditures over the last 3 years, yan ang hihila pa sa paglago ng ating ekonomiya pababa. Ikalawa, dun sa nabanggit mo na gains ng panahon ni Pangulong Duterte, makikita natin na nung time ni FPRRD, lumalago yung ating ekonomiya at nami-meet yung mga economic targets ng ating gobyerno. Kasi kada taon po mga kababayan nagseset po ng target ng ating gobyerno. No? Yung DBCC nagseset sila ng target sa inflation, sa GDP growth, unemployment. Marami po yan, no? Iba-ibang variables po yan. Nami-meet po. Eto ngayon panahon ni Marcos Jr., yung GDP growth natin hindi natin nami-meet. Yung debt to GDP ratio natin hindi natin nami-meet at mas lalo pang lumalala. So yung mga gains, yung mga nakuha nating mga magandang benefits no ng ating ekonomiya, yung paglago, yung pagsaayos ng sistema, na-erode dito lahat itong panahon ni Marcos Jr. No? So at based on this erosion, makikita natin na magkakaroon talaga ito ng epekto in terms of yung mga ratings no, sa mga credit agencies. Makikita natin yan in the long run kasi yung unang-una, yung sitwasyon sa Middle East mukhang malabo pa siyang maging peaceful sa ngayon. No? So parang in fact, nagkakaroon pa nga ng escalation, mas lalong lumalala. And kapag ka na-internalize na yan, ibig sabihin parang nasanay na tayo na mayroong gulo sa Middle East, yan ay makaka-apekto yan sa ating ekonomiya sa pangmatagalan. Ikalawa, yung ating gobyerno sa ngayon, hindi siya seryoso in terms of addressing yung mga fundamental problems ng ating ekonomiya, kabilang na rin yung issue ng graft and corruption. So pag kinumbine mo yung dalawang yan, over the long term, makikita ninyo na yung epekto niyan, pag-permeate yan sa atin, at makikita po ninyo na lalo pang lalalay ng ating ekonomiya. At sinong kawawa dyan? Ang kawawa po dyan, yung mga ordinaryong mamamayan, lalo na yung mga middle class po. Opo, tsaka nakita rin, Doc, doon sa negative outlook sa Fitch Ratings, yung ating pag-deteriorate sa external position ng bansa. Kasi lumalabas po, Doc, na mas marami tayong binabayaran, palabas o imports gaya ng langis, kaysa po sa mga perang pumapasok sa bansa o yung mga exports natin, Doc. Totoo yan, MJ, no? Merong mga reason yan, bro, kung bakit talagang lalala yung sitwasyon ng ating balance of payment, yung external sector natin. Kasi tama ka, MJ, no? Mas maraming foreign currency na lumalabas ngayon kasi nga nagmamahal ang crudo. At pag nagmamahal ang crudo, mas maraming petrodollars ang kailangan natin, mas maraming petrodollars na lalabas. Hindi lang yon. May second round effect yan, MJ, kasi pag mas maraming dollars na lumalabas, lalong humihina ang piso kasi kumukonti yung dollars mo eh. So mas tumataas ngayon yung palit. So kinumbine mo na yung mataas na presyo ng crudo, combine mo pa na mas mahina ang piso at mas malakas ang dollar, mas parang double whammy siya, mas maraming lalong lalabas na dollar. So that worsens yung ating external sector. No? Hindi lang yon. As a result of the conflict sa gitnang silangan, we have already been seeing repatriations ng ating mga OFWs. Marami nang umuwi kasi nga the situation is not improving. Sa ngayon, nakita natin na merong ceasefire, merong extension ng ceasefire, pero ang ngayon, uncertain rin kung ano yung pwedeng mangyari. So, I won't be surprised if mas marami pang mga babalik ng mga kababayan natin, mas marami pang ma-repatriate as a result. More repatriation, mga kababayan, means mas kakaunti yung remittances na nanggagaling sa Middle East. So, ibig sabihin yan, pag kukunti yung remittances natin, remember, sa banggit mo MJ kanina, no, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok na foreign currency. Kung umunti yung remittance mo, umunti yung pumapasok, makakadagdag po yan, mga kababayan, sa paglala ng ating external sector. So, and again, itong nangyayari dito, bagamat external ito, also highlights yung talagang vulnerability ng ating bansa, ng ating ekonomiya, in terms of yung mga shocks na nakikita natin sa Middle East. Kasi nga nangyaring MJ,
yung ating pinanggagalingan ng crudo, 90% or more galing din sa area na yun, sa GCC, dyan lumalabas siya sa Strait of Hormuz. And that could be tied to our foreign policy, which restricts us from finding other sources of crude oil. Halimbawa sa Russia, kailangan pa natin magpaalam sa Estados Unidos para tayo makabili ng crudo. That adds complications. Now, that compounds the problem further. Yung ating foreign policy under kay Marcos Jr. na salungat sa long-term economic development policy ng ating bansa, MJ. Opo, Doc, so usapin pa rin doon sa Fitch ratings. Bakit po ito delikado, Doc? Ano ang magiging domino effect nito kapag halimbawa ang ating rating na BBB, halimbawa maging BB+, ano ang epekto niyan sa investors, sa katatagan ng piso kontra dolyar, at yung higher interest rate sa bansa? Kasi kapag na-downgrade tayo ng mas baba talaga, ang mangyayari niyan, MJ, is tataas yung interest rate na binabayaran ng ating bansa sa pangungutang. So, ibig sabihin, kung ano man yung stock ng utang natin ngayon, magkakaroon niya ng impact kasi nga, nag-downgrade yung credit rating mo. So, tataas yung interest rate. Ito yung una. Ikalawa, itong mga credit ratings na ito, itong mga Fitch ratings na ito'y tinitingnan ng mga foreign investors, MJ. Bago sila halimbawa mag-desisyon kung saan sila mag-i-invest, they look at several pieces of information. And kabilang dyan sa information na tinitingnan nila, ito mga credit ratings na ito. Lalong-lalo na halimbawa sa mga lenders na magpapautang privately, mapapautang sa gobyerno natin or maglalagak ng investment dyan sa ating bansa. So kapag tayo na downgrade, ang mangyayari niyan is mas lalong konti pa yung papasok na investment sa ating bansa. Magkakaroon ito ng impact sa job generation. Kasi kung titingnan mo, MJ, yung mga nalilikang trabaho sa ating bansa, a significant portion of that comes from greenfield investments. Ibig sabihin, yung mga pumapasok na investment sa bansa na nag-generate ng mga trabaho. So makaka-apekto ng epekto yan sa unemployment. May epekto din yan sa ating exchange rate. Nabanggit natin yan kanina, MJ. Kasi kapag kumonti yung foreign investment na pumapasok, o konti halimbawa yung dollar na pumapasok, mas maraming lumalabas, mas lalong lalala, mas lalong maghihina yung piso kontra sa dolyar, mas lalo magmamahal yung ini-import natin, sisipa lalo ang inflation pataas. So yan yung impact. Hindi lang yan, MJ. One more thing, very important, is that kapag mataas yung interest rate natin, dahil nga sa result of a downgrade, kumukunti ngayon yung options ng ating gobyerno para mangutang. Kasi ang maganda, kapag mataas ang credit rating ng isang bansa, maliit lang yung interest na binabayaran at maraming gusto magpautang sa kanya at a lower rate. Pero sa nakikita natin ngayon, kapag if nagkaroon ng downgrade, o konti yung mga pwedeng magpautang, mas malilimitahan ngayon yung tinatawag na, hindi naman siya fiscal space, but fiscal opportunities ng ating gobyerno para makalikom ng enough na resources para matuloy yung mga proyekto. Magkakaroon po tayo ng problema sa infrastruktura. So makikita natin yan over the medium term, yung epekto niyan. And again, MJ, I just want to say this, hindi ako masusurpresa if mada-downgrade yung ating rating kasi sa trend ngayon nakikita na natin, yung sa graft corruption, hindi na-address. Yung mga dapat na alam naman natin na mga mastermind nitong graft corruption sa ating bansa, hindi pa rin sila napapakulong. Ang mga napapakulong, yung mga maliit lang, yung mga hindi naman talaga related. Ikalawa is nakikita natin in terms of yung ating economic policy, hindi na-address yung mga long-term solutions. So halimbawa, makita mo ngayon, nagbibigay tayo ng ayuda, pero puro temporary fixes lang. Nasa na yung mga policy in terms of halimbawa, pag we-welcome ng mga electric cars. So kailangan natin maging resilient kasi mag-diversify na tayo in terms of our dependence sa crudo. So nasaan yung mga ganyang policy? Nasaan na yung pagre-revisit at pagre-reforma ng sektor ng enerhiya sa ating bansa? Nasaan na yung nuclear energy na ipinangako ni Marcos Jr.? Magtatapos na yung termino niya, dalawang taon na lang. O mas less pa. Wala pa rin hanggang sa ngayon. Nabudol talaga tayo. So yun yung nangyari dyan, mga kababayan. So I won't be surprised and
maganda na mention ko na rin yung word na budol, ano? Yung budol na yan ang magli-lead sa atin sa pababa pa lalo ng ating credit rating at magkakaroon ng hindi magandang epekto sa ating ekonomiya over the medium term, Angel. Opo, bago lang po si Edmar. Doc, ano pong nakikita ninyo na saving grace natin o mga, kumbaga, last minute o mga magic bunot na inyo po nakikita na sa kabila po ng mga negative outlook ay patuloy pa rin patuloy pa rin nag-ooperate ang ekonomiya ng bansa. May epekto po ba yan sa ating gross international reserves, policy continuity, o may nakikita kayong epekto doon sa banking sector natin? Actually, MJ, sa basa ko, no, if there's any silver lining to this, nakita natin dito yung mga bansa na willing to help us in times of need. Ang kabilang sa mga bansang yan, MJ, is China. No, kung maalala ninyo, China ang ngayon ang nilalapitan ng ating gobyerno to ask for refined petroleum. Kasi ang China, bumibili sila ng crudo, halimbawa mula Russia, nire-refine nila yan, at pwede rin nilang ibenta yan sa atin. So, in spite of all the bad things that the Marcos Jr. administration said about China, at the end of the day, MJ, they're still going to China to ask for oil. Okay, so, and the Chinese, mabait ang China sa atin eh. Sasabihin ng China, pwede naman yan sabihin na, ayaw ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan kasi you've been saying not so good things about me. But yet, what China did was, okay, you can buy. Pwede. No? Ikalawa, MJ is Russia. In fact, may dumating na sa atin sa Pilipinas na ang shipment ng crudo na galing Russia. So yun yung nakikita ko, no, na in spite of all the challenges, yung mga bansang parang inaaway-away natin, may handa pa rin silang tumulong sa atin. No? So yun yung nakikita ko dyan. So ibig sabihin, in terms of foreign policy, mga kababayan, the Marcos Jr. administration, hindi pa naman huli ang lahat, MJ. They could still recalibrate their foreign policy to allow some form of flexibility. And with the goal of na kumalas, no, in terms of what the Americans are trying to do to us. Because kita mo sa ngayon, hindi ka basta-basta pwedeng bumili ng langis mula sa ibang bansa kagaya ng Russia. Kailangan magpaalam ka muna sa Treasury, sa US Treasury, sa Department ng, which one? Sa US government itself. You have to ask permission from them. So, nasa ng soberanya ng ating bansa. Diba? So, kumbaga, we need to have a coherent foreign policy as a way to mitigate, no, yung risks na nakikita natin as a result of this prolonged conflict sa Middle East, MJ. No? And of course, ang nakikita ko pa dito is meron tayong mga kababayan who are willing to stand up to the oppressive regime nito ni Marcos Jr. So, bakit ko nasabing oppressive? Kasi sa nakikita natin sa ngayon, in terms of sa graft and corruption, what we can see here is that ang dami nating mga kababayan naghihirap, and yet we see the politicians enriching themselves in the middle of this crisis. So may mga kababayan tayo who are willing to stand up, and we saw this last week, I believe, nung nagkaroon ng yung pag-unify ng mga iba't ibang true opposition groups against the current administration, yung RAGE, yung grupo na yan ni na Mayor Baste, at iba pa. This is a good sign na nagkakaroon ng consolidation ng opposition in response dito sa ginagawa sa Pilipinas, ng gobyerno ni Marcos Jr. na hindi maganda, kaya there's still time for Marcos Jr. to repent and to recalibrate. I hope na magkaroon sila ng pagbabago ng isip dyan, MJ.